Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga taga-subaybay ng ating channel. Isang tagapakinig natin na nagngangalang Ramon. Isang jeepney driver sa rutang Manila, ang nagpadala ng kanyang nakakakilabot na karanasan. Sabi niya, Jonas, akala ko nung una, pagod lang ito. Pero iba ang ginalamlamig na huling pasaherom iyon. pasado alas 12 na ng gabi noon. Malakas ang ulan at halos zero visibility sa daan. Huling biyahe ko na to pauwi ng garahe. Nag-iisa na lang ako sa loob ng jeep, pero nung dumaan ako sa tapat ng isang lumang sementeryo, may nakita akong isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakaputing bestida siya, basang-basa sa ulan, at nakayuko. Kahit medyo kinakabahan, hinintuan ko siya. Sayang din naman ang pamasahe pandagdag sa boundary. Sumakay ang babae. Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa dulo, malapit sa estribo. Habang bumabiyahe kami, napansin kong sobrang tahimik ng likuran. Sinilip ko siya sa rear view mirror. Nandoon pa rin siya, nakayuko, hindi gumagalaw. Ang nakakapagtaka, kahit basang-basa siya, wala akong naririnig na patak ng tubig sa sahig ng jeep. Nin, saan ka bababa? Walang sagot. Inisip ko baka nakatulog o baka giniginaw lang. Pero maya-maya, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may tumitingin sa batok ko. Sinilip ko ulit ang salamin at doon tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang babae unti-unti niyang iniangat ang kanyang ulo. Sa rear view mirror, nakita ko ang kanyang mukha. Wala siyang mga mata. Puro itim na butas lang ang nandoon, at ang kanyang balat ay tila nabubulok na at maputlang maputla. Pero ang pinakamatinding ngumiti siya sa akin. Isang ngiting abot hanggang tenga. Sa gulat ko, bigla kong naapakan ng preno. Huminto ang jeep sa gitna ng madilim na kalsada. Hinal na hinal ako. Dahan-dahan akong lumingon sa likod para kumprontahin ang babae. Pero wala na siya. Blangko ang upuan. Tuyong-tuyo ang sahig kung saan siya nakaupo kanina. Walang bakas ng putik, walang bakas ng tubig. Simula noon, hindi na ako nagbiyahe ng lampas hating gabi. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa tapat ng sementeryong iyon, ramdam ko pa rin ang tingin ng huling pasaherong iyon. Pagkalipas ng isang linggo, sinubukan kong iwasan ang rutang iyon pero tila nanunubok ang tadhana. Isang gabi, dahil sa tindi ng traffic sa main road, napilitan akong dumaan ulit sa tapat ng lumang sementeryo. Mabilis lang ito. Bulong ko sa sarili ko habang mahigpit ang hawak sa manibela. Wala akong pasahero. Bakante ang jeep. Pero habang papalapit ako sa gate ng sementeryo, biglang namatay ang mga headlight ko. Tumirik ang jeep sa gitna ng dilim. Sinubukan kong i-start ang makina. Ayaw kumagat. Sa sobrang kaba, napatingin ako sa rear view mirror. Blanko. Walang tao. Pero pagtingin ko sa dashboard, doon ako napaatras. Ang barya sa lalagyan ng pamasahe, dahan-dahang gumagalaw. Isa-isang umaangat ang mga piso. Na parang may kamay na humahaplos sa mga ito. At narinig ko ang kalansing ng barya na may kasamang mahinang boses. Bayad po, bayad po. Hindi boses ng babae ang narinig ko. Boses ito ng isang bata, pero garalgal at tila galing sa ilalim ng lupa. Napatingin ako sa salamin ulit. Sa gitna ng upuan ng jeep, may nakita akong bakas ng maliliit na kamay na putik. Basang putik na tila galing sa bagong hukay na libingan. Ang mga bakas ay dahan-dahang lumalapit sa pwesto ko mula sa dulo ng jeep, papunta sa likod ng driver's seat. Ramdam ko ang paglubog ng upuan sa likuran ko. May umupo sa likod ko. Ramdam ko ang hininga na kasing lamig ng yelo sa batok ko.
Biglang may kumalabog sa bubong ng jeep. Parang may kung anong mabigat na bumagsak sa itaas. At kasabay noon, ang lahat ng bintana ng jeep ay nagmoist at doon nakasulat sa salamin ang mga salitang, "Huwag kang aalis." Hinanap ko ang flashlight ko, pero pagbukas ko nito, nakatutok ang ilaw sa salamin ng driver's side. Doon ko nakita hindi lang yung babaeng nakaputi ang nandoon. Sa likod ng jeep puno ng mga anino. Mga taong putol ang ulo, mga batang duguan, at ang babaeng walang mata. Lahat sila ay nakaupo ng maayos, tila naghihintay na ihatid ko sila sa kabilang buhay. Binuhos ko ang lahat ng lakas ko para i-start ulit ang makina. Humarurot ako nang hindi tumitingin sa likod. Pero habang tumatakbo ang jeep, narinig ko ang sabay-sabay nilang bulong sa tenga ko. Para na po sa langit. Para na po sa langit. Para na po sa langit. Pagdating ko sa maliwanag na parte ng bayan, huminto ako at nanginginig na bumaba. Tiningnan ko ang loob ng jeep. Malinis. Walang putik. Walang tao. Simula noon, binenta ko na ang jeep na yon. Pero tuwing hating gabi, naririnig ko pa rin sa labas ng bahay namin ang tunog ng makina ng jeep at ang kalansing ng barya na tila naniningil ng sukli. Akala ko ligtas na ako nung naibenta ko na ang jeep. Pero nagkamali ako. Ang kababalaghan ay hindi pala nakadikit sa sasakyan kundi sa akin. Isang gabi, habang natutulog ako sa loob ng aking kwarto, nagising ako dahil sa isang pamilyar na tunog. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Madilim, pero tanaw ko sa paanan ng aking kama ang isang figura. Ang babaeng nakaputi. Nakatayo siya doon, basang-basa pa rin, at ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang damit ay hindi tubig kundi malapot at maitim na dugo. Hindi ako makagalaw. Sleep paralysis. Sinubukan kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Biglang lumapit ang babae. Hindi siya naglalakad, para siyang lumulutang na dahan-dahang hinihigop ng dilim. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Doon ko naamoy ang tindi ng lansa at amoy ng nabubulok na laman. Iyong mga itim na butas sa kanyang mga mata parang hinihigop ang kaluluwa ko. Bumulong siya, pero ang boses niya ay hindi nagaling sa labas. Galing na ito sa loob ng utak ko. Ramon kulang ang suplimo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Pero hindi ang pamilya ko ang pumasok. Isa-isang pumasok ang mga aninong nakita ko sa loob ng jeep noon. Ang mga batang dugo ang humahawak sa mga barya, ang mga lalaking putol ang ulo na bitbit ang sariling bungo. Pinalibutan nila ang kama ko. Ang buong kwarto ko ay nagmula sa amoy ng sementeryo. Ramdam ko ang malalamig nilang kamay na humahawak sa aking mga paa, sa aking mga bisig, at ang babaeng nakaputi ang kanyang malamig na daliri ay dahan-dahang dumaan sa aking leeg. Bigla akong nagising. Pawis na pawis at habol ang hininga. Panaginip lang pala, panaginip lang. Tumayo ako para uminom ng tubig. Hanggang ngayon, hindi na ako makatulog ng patay ang ilaw. Dahil alam ko, sa bawat pagpikit ng aking mga mata, ay baka magpakita o mapanaginipan ko sila. Doon ko naintindihan. Hindi sapat ang maging maingat sa daan. Hindi sapat ang maging magaling na trooper. Ang pinakamahalagang baon natin sa bawat biyahe ng buhay ay ang pananampalataya. Ang mga ligaw na kaluluwa ay laging naghahanap ng puwang sa mga pusong puno ng takot at walang gabay. Pero sa harap ng tapat na pagdarasal, walang dilim ang kayang manatili. Kaya bago kayo matulog o bago kayo sumakay sa inyong susunod na biyahe, huwag kakalimutang tumawag sa itaas. Dahil sa dulo ng madilim na kalsada, ang kanyang liwanag lang ang tanging maghahatid sa atin pauwi ng ligtas.
Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating mga kwentong kababalaghan dito sa Jonas Mini Vlog. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated ka sa ating mga bagong upload. Kung mayroon kayong sariling karanasan na nais ibahagi, ay email lang sa email na nasa description. Baka ang kwento mo na ang susunod nating isasalaysay. Hanggang sa muli at magandang araw.